Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamalalim na sugat ay kadalasang nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin? Ako po si Elsa at ito ang Tinig ng Pag-ibig. Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay ng katatagan at pagbangon. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. Paano kung ang mismong pamilyang pinag-alayan mo ng iyong buhay ang siyang dudurog nito sa iyong harapan? At paano ka lalaban kung ang tanging sandata nila laban sa iyo ay ang sarili mong anak? Ang musika ay marahan at ang tawanan ng mga bisita ay tila isang malambing na alon sa loob ng mansyon ng mga hidalgo. Inayos ni Amelia ang kurbata ng kanyang asawang si Ben. Ang kanyang mga daliri ay sanay na sa galaw na yon. Isang dekada na nilang ginagawa ito. You look perfect. Bulong niya na may ngiting idinisenyo para lamang dito. Ngumiti pabalik si Ben, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Let's go. Kanina pa tayo hinahanap ni Mama. Habang naglalakad sila patungo sa gitna ng bulwagan, pakiramdam ni Amelia ang daan-daang pares ng mata na nakatutok sa kanila. Ang power couple, si Amelia Santos, ang CEO na mula sa wala, at si Ben Hidalgo, ang tagapagmana, ang perpektong larawan. Nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Lila, sa kabilang dulo ng silid, nakikipag-usap sa isang pinsan ni Ben. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumaway, ngunit mabilis na umiwas ng tingin si Lila na tila may biglang naging napaka-importante sa kanyang kausap. Kumunot ang noo ni Amelia. Kakaiba. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Doña Clarisa Hidalgo, ang matriarka, suot ang kanyang nangiting kasingkinang ng kanyang mga alahas. Amelia, Hija, bati niya. Ang boses ay matamis ngunit may talim. Nandito ka na pala. I was just telling our friends kung gaano kakaswerte na napasok sa pamilyang ito. Pilit nang ngumiti si Amelia. Ako po ang maswerteng maging bahagi ng pamilya niyo, Mama. Iginagalang niya ang babaeng ito o pilit niyang iginagalang ito. Tumawa si Doña Clarisa, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course you are. Sino ba naman ang hindi magnanais ng pangalang Hidalgo? It opens doors, doesn't it? Kahit para sa isang simpleng babae na walang maipagmamalaki kundi ang kanyang ambisyon. Naramdaman ni Amelia ang paninikip ng kanyang dibdib, isang direktang sampal. Tumingin siya kay Ben, naghahanap ng suporta ng kahit anong senyales. Ngunit nakatingin lang ito sa sahig, inaayos ang kanyang mamahaling relos, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amelia. Ang bulungan sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Nagpatuloy si Doña Clarisa. Ang boses ay mas malakas na ngayon para marinig ng lahat. 10 taon. 10 taon kitang tinanggap sa pamamahay ko. Binigyan ng pangalan. Ibinigay ang lahat. Pero ano ang kapalit? Hinawakan ni Amelia ang kanyang kopita ng alak. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang paglamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa pataas. Mama, please, not here. Pakiusap ni Amelia sa mahinang boses. Not here? Umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Clarisa. Gusto mong itago natin ang katotohanan na ang CEO na hinahangaan ng lahat ay isa lang palang manggagantso? Isang mukhang pera. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa gitna ng katahimikan. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga matang dati puno ng paghanga ay ngayon ay puno ng panghuhusga. Tumingin siyang muli kay Ben. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ben, please, say something. Defend me. Ngunit nanatiling tahimik si Ben. Isang estatwa, isang estranghero. At doon na ibuhos ni Doña Clarisa ang kanyang huling lason. Lumapit ito sa kanya ang mga matay nag-aapoy. At si Ella, ang apo ko.
Akala mo ba hahayaan kong lumaki sa isang ina na katulad mo? Gagawin ko ang lahat para makuha siya. Tandaan mo yan, hindi siya sayo. Iyon na, ang huling salita na bumasag sa lahat. Hindi ang insulto sa kanyang pagkatao, kundi ang banta sa kanyang anak. Naramdaman ni Amelia ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kopita. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti sa diin. Pakiramdam niya ay sasabog siya. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya. Para lang sa sandaling ito. Para madurog sa harap ng lahat. Itinaas ni Doña Clarissa ang kanyang kamay at itinuro ang malaking pinto ng mansyon. Ang boses niya ay isang kulog na yumanig sa buong pundasyon ng buhay ni Amelia. Umalis ka sa pamamahay ko. Isang sigaw na puno ng galit at pagtatakwil. Hindi ka nararapat dito. Ang sigaw na umalis ka ay patuloy na umuulit sa isipan ni Amelia. Isang sirang plaka na walang katapusan na natili siyang nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang mga paay tila nakapako sa mamahaling marmol na sahig. Ang mga bulungan sa paligid niya ay parang tunog ng mga bubuyog, hindi maintindihan, ngunit puno ng kamandag. Bigla, dalawang gwardiyang nakauniporme ang magalang ngunit matatag na lumapit sa kanya. Ma'am, pasensya na po. Utos lang po ni Doña Clarissa. Ang paggalaw nila ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Hindi sila pwedeng basta-basta magtagumpay. May isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kanyang dangal, kaysa sa kanyang pangalan. Ella, bulong niya. Bigla siyang kumilos, hindi patungo sa pinto, kundi patungo sa engrandeng hagdanan na papunta sa ikalawang palapag, patungo sa kwarto ng kanyang anak. Mommy? Ang sigaw na yon, ang boses ng kanyang anghel. Nagmula ito sa itaas. Narinig siya ni Ella. Ella! Anak! Sigaw ni Amelia pabalik. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Mas binilisan niya ang takbo, ngunit ang mga gwardya ay mas mabilis. Hinarangan nila ang paanan ng hagdan. Ma'am, wag na po kayong mag-iskandalo. Anak ko yon. Kailangan ako ng anak ko. Pagpupumiglas niya, ngunit ang kanilang mga braso ay parang bakal. Ella! Mommy! Mommy, where are you going? Don't leave me! Ang iyak ng bata ay parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Amelia. Napaluhod siya sa paanan ng hagdan, talunan. Hindi niya kayang lampasan ang mga ito. Mula sa itaas, nakita niya si Manang Fe, ang kanilang matandang kasambahay, na yakap-yakap si Ella. Pilit na pinipigilan ang bata na bumaba. Ang mga mata ni Manang Fe ay puno ng awa at luha. At sa likod nila, lumitaw si Ben, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak. Ben! Sigaw ni Amelia, isang hibla ng pag-asa ang biglang sumibol. Ben, tulungan mo ako. Tell them to let me go to our daughter. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Ben. Ang bawat hakbang ay maingat, na parang ayaw madumihan ang kanyang sapatos. Tumigil siya ilang baitang ang layo mula sa kanya, nakatingin pababa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Sumunod ka na lang, Amelia, sabi niya sa isang boses na malamig at walang emosyon. Para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng lahat? Hindi makapaniwalang sagot ni Amelia. Ben, umiiyak ang anak natin. Hinahanap niya ako. Anong ikabubuti doon? She will be fine. Mama will take care of her. It's for the best. Iyon lang. Walang paliwanag, walang pagsisisi, isang hatol. Dinala na ng mga gwardiya si Amelia patayo. Wala na siyang lakas na lumaban. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi niya inalis ang tingin sa hagdan. Nakita niya si Manang Fe na mabilis na lumapit sa kanya bago sila makarating sa pinto. Ma'am, kunin niyo po ito. Bulong ng matanda. At may isinilid sa palad ni Amelia, isang maliit na drawstring bag na gawa sa tela. Konting gamit niyo po at lakasan niyo po ang loob niyo.
Bago pa man siya makapagpasalamat, nasa labas na siya ng mansyon. Isinara ang malaki at mabigat na pinto sa kanyang likuran na may malakas na kalabog. Ang tunog ng pagsasara ay ang tunog ng pagtatapos ng kanyang buhay. Idinikit niya ang kanyang palad sa malamig na kahoy ng pinto na para bang sa pagdikit na yon ay mararamdaman niya ang init ng kanyang anak sa loob. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang tindi ng lamig ng gabi at ang lalim ng kanyang kalungkutan. Nakatayo siyang mag-isa sa dilim, suot pa rin ang kanyang magarang bestida na ngayon ay tila isang kasuotan para sa isang payaso. Binuksan niya ang maliit na bag na bigay ni Manang Fe. Sa loob, naroon ang kanyang pitaka, isang suklay at isang maliit, makalumang susi na hindi niya maalala kung para saan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa pagbukas niya ng screen, isang notifikasyon ang sumalubong sa kanya. Isang email mula sa bangko. Subject: Large Withdrawal Notification. Binuksan niya ito ng may panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Ang joint savings account nila ni Ben, ang lahat ng pinaghirapan niya, ang perang inipon niya para sa kinabukasan ni Ella. 0 balances. Wala nang natira. Wala ni isang sentimo. Naramdaman niya ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Sa isang gabi, nawala sa kanya ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang kanyang dangal. At ngayon, pati ang kanyang pera. Wala siyang kahit ano. Walang patid ang agos ng mga sasakyan sa EDSA pero para kay Amelia, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Sumakay siya ng taxi nang walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging sinabi niya sa driver ay, "Kahit saan po, palayo lang dito." Ang lamig ng aircon sa loob ng taxi ay dumadagdag sa ginaw na nararamdaman niya sa kanyang manipis na bestida. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang pigilan ang panginginig. Hindi ito dahil sa lamig, ito ay dahil sa takot at sa gutom na unti-unting kumakalam sa kanyang sikmura. Ilang oras siyang nagpaikot-ikot, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dati simbolo ng kanyang tagumpay, pero ngayon ay tila nanunukso sa kanyang kabiguan. Sa huli, nagpababa siya sa isang maliit na parke. Umupo siya sa isang bakal na bangko. Ang tanging pag-aari niya sa mundo ay ang maliit na bag na bigay ni Manang Fe at ang teleponong nagpapakita ng 0 balance sa kanyang bank account. Paano nangyari ito? Paano ang isang CEO na tulad niya ay nauwi sa isang bangko sa gitna ng gabi na parang isang pulubi? Napasabunot siya sa kanyang buhok. Kailangan niyang mag-isip. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Ella. Lalaban si Mommy, anak. At sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan, isang pangalan ang biglang sumindi na parang isang posporo. Gabriel Mercado. Isang batang abogado na tinulungan siya sa isang corporate dispute. 2 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang talas ng kanyang isip at ang kanyang integridad. Hindi ito kayang bilhin ng pera. Hindi ito kayang takutin ng kapangyarihan. Siya ang kanyang tanging pag-asa. Agad siyang pumara ng isa pang taxi. Sa Mercado Law Office po sa Makati. Pagdating niya sa lobby ng mataas na gusali, hinarang siya ng security guard. Sino po sila? Sarado na po ang mga opisina. Ang dati rating si Amelia Santos na hindi na kailangang magpakilala ay ngayoy isang gusgusing babae sa paningin ng gwardiya. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na. Ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat na dahil sa mga luhang pinigilan. I need to see Attorney Gabriel Mercado. It's an emergency. Pakiusap niya. Nang marinig ang pangalan, tumawag ang gwardiya sa itaas. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ito. Nasa 34th floor po, hinihintay na po kayo. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanya ang isang opisina na maliit ngunit malinis. Ang amoy ng kape at lumang papel ay sumalubong sa kanya at sa likod ng isang mesa na puno ng mga libro, nakatayo si Gabriel Mercado,
Tumayo siya para salubungin si Amelia at sa isang saglit, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito bago ito napalitan ng propesyonal na pag-aalala. Mrs. Santos, please come in, sit down. Pag-upo ni Amelia, doon na bumigay ang lahat ng lakas na pinipiga niya sa kanyang katawan. Nagsimula siyang manginig ng hindi mapigilan. Hindi nagtanong si Gabriel. Kumuha lang siya ng isang baso ng maligamgam na tubig at inilapag ito sa harap niya. Huminga ka muna, Mrs. Santos. Sabi niya sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ang mga salitang iyon, ang simpleng baso ng tubig, iyon ang unang kabaitan na natanggap niya sa buong gabi. At dahil doon, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat. Ang party, ang mga salita ni Doña Clarissa, ang pananahimik ni Ben, ang paghiwalay sa kanya kay Ella, at ang ninakaw na pera. Nakikinig lang si Gabriel, hindi siya pinutol kahit minsan. Nang matapos si Amelia, tumangulang ang abogado. I believe you. Tutulungan mo ba ako? Tanong ni Amelia. Ang boses ay halos isang bulong. Tinitigan siya ni Gabriel. My mother. She went through something similar years ago. A powerful husband. A family that wanted to crush her. I became a lawyer because of her. So yes, Mrs. Santos, I will help you. We will fight them. Sa unang pagkakataon, isang tunay na sinag ng pag-asa ang tumagos sa puso ni Amelia. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Gabriel. Tiningnan niya ang caller ID. It's from Attorney De Villa, the Hidalgo's lawyer. Sinagot niya ito at inilagay sa speakerphone. Attorney Mercado, sabi ng isang mayabang na boses sa kabilang linya. I'll make this quick. My clients are willing to be generous. They are offering Mrs. Santos a very handsome monthly allowance. All she has to do is sign the papers, waive all her claims to the company, and give up full guardianship of the child. Napatigil sa paghinga si Amelia. Ang kanyang bagong pag-asa ay biglang dinurog ng isang nakakainsultong alok. Isang allowance na parang isa siyang alagang hayop na kailangang pakainin. At ang kapalit ay ang kanyang anak. Tumingin si Amelia kay Gabriel, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng lungkot. Puno na ito ng apoy. Bago pa man makasagot si Amelia, kinuha na ni Gabriel ang telepono mula sa speaker mode. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Attorney De Villa, I suggest you tell your clients that Mrs. Santos is not for sale. See you in court. At ibinaba niya ang telepono. Isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumingin si Amelia kay Gabriel. Ang apoy sa kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang alok na yon ay hindi isang insulto. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Anong susunod na gagawin natin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon ng determinasyon. Bukas, sabi ni Gabriel, pumunta ka sa opisina mo. Act like nothing happened. We need to secure your files, your records, anything that can prove your contribution to that company. Kinabukasan, suot ang isa sa mga damit na naisama ni Manangfe sa bag at may bagong lakas na nagmumula sa galit, nagtungo si Amelia sa AS Holdings, ang kumpanyang pinangalanan sa kanyang mga inisyal, ang kumpanyang binuo niya mula sa pawis at dugo. Ngunit pagdating niya sa entrance, ang pamilyar na beep ng kanyang access card ay hindi tumunog. Sa halip, isang galit na pulang ilaw ang umilaw. Access denied. Sinubukan niya ulit. Access denied. Ma'am Amelia, sabi ng gwardiya sa lobby, isang lalaking kilala niya sa pangalan sa loob ng 5 taon. Pasensya na po. May memo po mula sa itaas. Revoked na daw po ang access ninyo. Parang sinampal siya. Sa sarili niyang kumpanya, sino ang nag-utos? Ang board po. Si Ma'am Lila po ang nag-release ng memo. Lila.
Naramdaman ni Amelia ang pagkirot sa kanyang dibdib. Hindi imposible. May nagkamali lang. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Lila, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kanang kamay, ang ninang ni Ella. "Hello?" Sagot ng isang pamilyar na boses, ngunit malamig. "Lila, it's me. I'm here at the lobby. Hindi gumagana ang card ko. Can you fix it?" Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. "Amelia, I can't." "Anong you can't? Anong nangyayari, Lila?" "It's a board decision, Amelia," sabi ni Lila. Ang kanyang mga salita ay formal at walang emosyon. "There's nothing I can do." "Laila, anong board decision?" "Ako ang CEO. Magkaibigan tayo." I have to go. May meeting ako." At ibinaba nito ang telepono. Nakatitig lang si Amelia sa kanyang telepono, hindi makapaniwala. Ang lamig ng pagtanggi ni Lila ay mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Doña Clarissa. Umalis siya sa gusali na parang isang zombie naglalakad ng walang direksyon. Ang tanghaling tapat ay nakakapasong init, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Napadpad siya sa isang maliit na kalye at sa di kalayuan, nakita niya ang isang restaurant na madalas nilang puntahan ni Lila para sa lunch. At doon, sa isang mesa sa tabi ng bintana, nakita niya sila, si Lila at si Ben. Sila ay nagtatawanan. Mukha silang masaya. Si Ben ay may sinasabi at si Lila ay tumatawa na parang wala siyang problema sa mundo. Ang kanyang kamay ay marahang dumadampi sa braso ni Ben. Iyon na ang katibayan. Ang kutsilyo na isinaksak sa kanyang likod ay inikot pa para masiguradong malalim ang sugat ang kanyang best friend at ang kanyang asawa. Nagkaisa para sirain siya. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at tumakbo. Pumasok siya sa unang karinderya na kanyang nakita. Isang maliit, maingay, at masikip na lugar. Umo-order siya ng isang mangkok ng mainit na sinigang. Nang ilapag ito sa kanyang harap, ang umuusok na sabaw ay nanlabo sa kanyang paningin, hindi dahil sa usok, dahil sa kanyang mga luha. Doon, sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor at tawanan ng ibang kumakain, sa ibabaw ng isang plastik na mesa, sa isang karinderya na hindi niya kailanman papasukin dati. Doon unang umiyak ng totoo si Amelia Santos. Umiyak siya hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang kaibigan. Umiyak siya para sa pagkawasak ng tiwala. Para sa laso ng kataksilan, ang bawat patak ng luha ay humahalo sa asim ng sabaw, ang tanging saksi sa lalim ng kanyang sakit. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero, nanginginig niyang sinagot ito. "Ma'am," isang pamilyar na bulong. Si Manang Fe. "Ma'am, pasensya na po sa abala. May nakita po ako dito sa lumang study ni Sir Ben. Isang kahon po ng mga papeles. Hindi ko po alam kung ano, pero parang importante po. Hindi ko po ginalaw." Isang kahon. Isang maliit na misteryo sa gitna ng kanyang pagguho. "Itago niyo lang po, Manang," sabi niya. Pagkatapos ng tawag, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Ang subject, official summons. Binuksan niya ito. Ito ay isang formal na petisyon sa korte. Mula kay Benjamin Hidalgo, hinihiling nito ang sole and exclusive guardianship kay Ella. At sa ilalim ng dahilan, dalawang salita ang tila lumundag mula sa screen at sinaksak siya ng diretso sa puso. Reason: Mother is mentally unstable. Nasa isang maliit na coffee shop si Amelia. Sinusubukang iplano ang kanyang mga susunod na hakbang kasama si Gabriel nang biglang tumawag ang abogado. "Amelia, whatever you do, don't open your social media. Huwag kang manood ng TV," sabi ni Gabriel. Ang boses niya ay seryoso. "Bakit? Anong nangyari?" Tanong ni Amelia. Ang puso niya ay nagsimulang
kumabog ng mabilis. Just trust me on this. Nag-release sila ng statement. It's bad. Pero huli na ang lahat. Habang kausap niya si Gabriel, sunod-sunod na pumasok ang mga notifikasyon sa kanyang telepono. Mga mensahe mula sa mga kakilala, mga tag sa social media. Binuksan niya ang kanyang web browser at bumungad sa kanya ang headline ng isang sikat na online news portal. Ang sikreto ng CEO. Paano naging kasakiman ang ambisyon ni Amelia Santos? Nabitawan ni Amelia ang kanyang telepono. Dinampot niya itong muli na nanginginig ang mga kamay at binasa ang artikulo. Ito ay isang obra maestra ng paninirang puri. Bawat tagumpay niya ay pinalabas na isang resulta ng manipulasyon. Ang kanyang pagiging self-made ay pinalabas na isang kasinungalingan na ginamit lang niya ang apelyidong Hidalgo. At ang pinakamasakit, may mga quote mula sa isang source close to the family. She was always very ambitious. Sabi ng source, we were happy for her, but we never thought it would come to this. Nasisirain niya ang pamilya para lang sa pera. Alam ni Amelia kung kaninong boses ang nasa likod ng mga salitang iyon. Hindi pa doon natapos. Isang link sa artikulo ang nagbukas ng isang video clip, isang panayam kay Doña Clarissa sa isang sikat na morning talk show. Nakaupo ang matriarka sa isang malambot na sofa, may hawak na panyo sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Hindi ko po ugaling magsalita tungkol sa problema ng pamilya sa publiko. Simula ni Doña Clarissa, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng sakit. Pero bilang isang lola, kailangan kong protektahan ang aking apo. Ano po ba ang nangyari, Doña Clarissa? Tanong ng host. Ang anak ko, si Ben, napakabuting tao. Nagtiis siya, nagpatawad, pero may mga bagay na hindi na kaya. Lalo na kung ang kapakanan na ng anak niyo ang nakasalalay, sabi niya, at isang butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Si Amelia, she's not well. Ang kanyang pag-uugali ay naging erratic. Bilang isang ina, natatakot ako para kay Ella. Ang gusto ko lang ay iligtas ang apo ko. Iligtas. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Amelia na parang isang mainit na bakal. Pinalalabas siyang isang halimaw. Isang panganib sa sarili niyang anak. Ang social media ay isang digital na lynch mob. Ang mga komento ay walang awa. Gold digger! Kawawang bata! Sana makuha ng lola. Akala mo kung sinong matapang, unstable naman pala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang hiya. Iyon ang kanilang sandata, ang sirain ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, hanggang sa hindi na siya makaharap sa mundo. Biglang tumawag ulit si Gabriel. Nasaan ka? Nasa coffee shop pa rin. Stay there. Papunta na ako. Pagdating ni Gabriel, nakita niya ang pagkawasak sa mukha ni Amelia. Inilapag niya ang kanyang tablet sa mesa. Bago ka tuluyang magalit sa mundo, gusto kong makita mo ito. Ipinakita niya ang isang forum ng mga babaeng negosyante. Daan-daan ang mensahe. We stand with Amelia Santos. We know a smear campaign when we see one. Keep fighting, Amelia. Don't let them silence you. Ipinakita rin niya ang comment section ng mismong mapanirang artikulo. Sa gitna ng libu-libong panghuhusga, may mga taong lumalaban para sa kanya. Hindi ako naniniwala dito. Halatang bayad ang article. Bakit walang side si Mrs. Santos? This is unfair. At isang komento ang nakakuha ng atensyon nilang dalawa. Isang anonymous account. Tanungin niyo ang mga Hidalgo tungkol sa insidente sa Batangas 15 years ago. Tingnan natin kung sino ang tunay na may unstable na nakaraan. Insidente sa Batangas? Bulong ni Amelia. Bago pa man sila makapag-isip, umalis na si Amelia sa coffee shop. Si Gabriel ay sumunod sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Ngunit paglabas nila sa pinto, isang kumpol ng mga reporter ang sumugod sa kanila. Ma'am Amelia, totoo po ba ang mga paratang ni Doña Clarissa? Mrs.
Santos, anong masasabi niyo sa sinasabing mental instability niyo? Nagkislapan ang mga kamera. Ang mga mikropono ay idinuldol sa kanyang mukha. Sinusubukan siyang protektahan ni Gabriel, pero para silang mga pating na nakaamoy ng dugo. Isang reporter na babae ang sumingit sa harap. Ang kanyang tanong ay malinaw, malakas, at puno ng lason para marinig ng lahat. Mrs. Santos, totoo po bang tinangkan niyong sakta ng sarili niyo noon? Mrs. Santos, totoo po ba? Bago pa man matapos ng reporter ang tanong, hinila na ni Gabriel si Amelia palayo sa kumpol ng media. Dito tayo! Sigaw niya at itinulak sila papasok sa isang taxi na kadarating lang. Salamat po, Manong. Paalisin niyo na po kami dito. Kahit saan, sabi ni Gabriel sa driver habang humahangos. Sa loob ng sasakyan, wala nang nagsalita. Si Amelia ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga tanong ng mga reporter ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Tinangka niyong saktan ang sarili niyo. Isang kasinungalingan na ginawa para sirain siya ng tuluyan. Pinatay niya ang kanyang telepono. Ayaw na niyang makakita ng kahit anong balita, kahit anong komento. Kailangan niya ng katahimikan. Sa simbahan po tayo, kahit saang simbahan na malapit. Biglang sabi ni Amelia. Nagkatinginan sila ni Gabriel, ngunit tumangulang ang abogado. Ang malamig at tahimik na hangin sa loob ng simbahan ng Kaya, Apo ang unang nagbigay ng kaunting ginhawa sa naninikip na dibdib ni Amelia. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa likuran, malayo sa mga tao. Hindi siya nagdasal. Tumingala lang siya sa altar. Pinakiramdaman ang katahimikan ng lugar. Ang amoy ng kandila at lumang kahoy. Dito, hindi siya si Amelia Santos, ang CEO. Dito, isa lang siyang taong sugatan na naghahanap ng kanlungan. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas siya. Pakiramdam niya ay medyo gumaan ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang text message lang ang nandoon mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ma'am, nasa Mayloneta po ako, sa may Japanese garden. Ingat po kayo. Si Manang Faye, nagkita sila sa isang tagong bangko, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Agad na niyakap ni Manang Faye si Amelia. Ma'am, nakita ko po sa TV, mga sinungaling sila, sabi ng matanda. Nanginginig ang boses sa galit-tidi. Alam ko po ang lahat ng sakripisyo niyo. Narinig ko po si Doña Clarissa noon, sinasabi sa mga amiga niya na kahit kailan, hindi kayo magiging tunay na hidalgo. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Ang simpleng mga salitang iyon, ang katapatan mula sa taong hindi niya kadugo, ang nagbigay ng kakaibang lakas kay Amelia. Salamat po, Manang, sabi niya. May inabot si Manang Faye sa kanya, isang lumang shoebox na tinipian ng tape. Ito po yung kahon na sinasabi ko. Galing sa bodega, sa mga lumang gamit ni Sir Ben. Pagkatapos, may kinuha pa siyang isang makapal na photo album. At ito po, para maalala niyo po kung para kanino kayo lumalaban. Pag-alis ni Manang Faye, umupo si Amelia sa bangko at binuksan ang album. Ang unang litrato ay si Ella, noong baby pa ito, nakangiti at walang ngipin. Sunod ay ang unang kaarawan nito. Ang mukha ay puno ng cake, ang unang araw sa eskwela. Hinaplos ni Amelia ang isang litrato kung saan yakap niya si Ella. Pareho silang tumatawa. Ang dalisay na saya sa mga mata ng kanyang anak. At sa ilalim ng punong yon, habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang pinakamamahal na kayamanan, isang pabulong na pangako ang kumawala sa kanyang mga labi. Lalaban si Mami, anak, para sa'yo. Nang gabing iyon, sa isang maliit na motel room na tinuluyan niya para magtago, binuksan niya ang kahon. Sa loob, puro mga lumang papeles, mga resibo ng flight papuntang Australia, kumpirmasyon ng kanyang hinala. May mga bank statement din mula sa isang account na hindi niya alam.
Pero isang folder ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa loob nito ay isang kopya ng isang life insurance policy. Ang pangalan ni Ben ang nakalagay bilang policy holder, ngunit ang beneficiary, hindi si Amelia, hindi rin si Ella, isang pangalan na hindi niya kilala. At sa ibaba, may mga papeles na nagpapakita ng malalaking cash withdrawal mula sa foundation ng pamilya Hidalgo. Agad niyang tinawagan si Gabriel at ikinuwento ang lahat. Send me pictures of everything. Now. Utos ng abogado. Pagkatapos ng ilang minuto ng nakakabinging katahimikan habang sinusuri ni Gabriel ang mga larawan, muli itong tumawag. Ang boses niya ay iba na. Mayroon ng bigat. Mayroon ng panganib. Amelia, mas malaki ang problema natin kaysa sa inaakala ko. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga si Gabriel sa kabilang linya. This is not just about adultery. This is large-scale fraud. Kinabukasan ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, nagkita sina Amelia at Gabriel sa isang maliit na 24-hour diner. Sa pagitan nila sa mesa ay nakalatag ang mga kopya ng mga dokumentong galing sa kahon. Ang amoy ng kape ay humahalo sa tensyon sa hangin. Fraud, inulit ni Gabriel, habang ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang bank statement ng Hidalgo Foundation for Children. Look at the dates of the withdrawals at tingnan mo ang dates ng flight bookings ni Ben papuntang Australia. They match. Perfectly. Tumingin si Amelia. Tama si Gabriel. 10 malalaking withdrawal. 10 flight. He was stealing from his own family's charity. Bulong ni Amelia, hindi dahil sa gulat, kundi sa pagkasuklam. Ginagamit niya ang pera para sa mga bata, para sa kaligayahan niya at ng kabit niya. This is our weapon, Amelia, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Adultery? Pwede nilang i-deny. Mental instability? Pwede nilang paglaruan. Pero itong mga numero, these numbers don't lie. This is concrete evidence. Ang galit na nararamdaman ni Amelia ay dahan-dahang nahahaluan ng ibang emosyon. Isang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman niyang hindi na lang siya biktima, isa na siyang kalaban. Sino naman itong beneficiary sa insurance? Tanong ni Amelia. Itinuturo ang pangalang hindi niya kilala. I'll have it checked, sagot ni Gabriel. Pero sa ngayon, ang foundation ang alas natin. Kumuha siya ng isang maliit na notepad. Kailangan natin ng mas marami pang ebidensya. Anything else you can remember? Kahit anong maliit na bagay. Nag-isip ng malalim si Amelia, mga lumang gamit, mga sikreto, at bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang maliit at makalumang susi na isinama ni Manang Faye sa bag. Yung susi, bigla niyang sabi. Anong susi? Noong gabi na pinalayas nila ako, may ibinigay si Manang Faye sa akin. Isang maliit na susi. Sabi ko noon, hindi ko maalala kung para saan. Pero ngayon, napahinto siya. Isang malayong alaala ang unti-unting lumilinaw. Ang yumaong ama ni Ben. Si Don Ricardo. Isang mabuti at marangal na tao. Malayo sa ugali ni Doña Clarissa. Minsan, ipinakita nito sa kanya ang isang maliit at nakatagong bakal na kahon sa likod ng isang bookshelf sa library ng mansyon. Dito nakatago ang tunay na kasaysayan ng ating pamilya. Amelia, sabi nito sa kanya noon, ang mga tagumpay at ang mga pagkakamali. Sa library, sabi ni Amelia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. May isang maliit na safe doon ang papa ni Ben. Walang nakakaalam noon kundi kami. Pagkamatay niya, hindi na yon binuksan ni Doña Clarissa. Baka ito ang susi doon. Nagkatinginan sila ni Gabriel. Ang kanilang mga isip ay parehong tumatakbo. Kung ang kahon ay naglalaman ng kasaysayan ng pamilya. Baka naroon din ang sagot sa insidente sa Batangas.
Pero paano mo makukuha iyon? You can't just walk in there. Hindi, sagot ni Amelia. Pero kaya kong pumasok ng palihim. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Si Manang Fe. Manang, may kailangan po akong gawin, sabi ni Amelia sa mahinang boses. Kailangan ko pong makapasok sa library mamayang gabi. Kapag tulog na ang lahat, isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang determinado at walang pag-aalinlangang sagot. Alam ko po kung saan ang duplicate key ng pinto sa kusina. Ma'am, iiwan ko pong hindi nakalock. Mag-ingat po kayo. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Amelia. Tiningnan niya si Gabriel. Ang sandali ng kanilang pagiging biktima ay tapos na. Ang gabi ng kanilang paglaban ay ngayon palang magsisimula. Hindi na siya ang Amelia na umiiyak sa isang karinderya. Habang nakaupo sa gilid ng kama sa motel room, tinititigan niya ang maliit at makalumang susi na nakapatong sa kanyang palad. Ito ang susi sa nakaraan. Ang susi sa katotohanan. Ngayong gabi, isusugal niya ang lahat para mabuksan ang pinto na iyon. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa pag-asam. Sa wakas, meron na siyang plano. Mayroon na siyang kontrol at biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang pangalan sa screen, isang alon ng galit ang bumalot sa kanya. Nila, gusto niyang huwag pansinin, gusto niyang ihagis ang telepono sa pader. Pero narinig niya sa kanyang isipan ang boses ni Gabriel. Every contact is an opportunity. Every conversation is a potential piece of evidence. Huminga siya ng malalim at sinagot ito. Hello? Amelia? Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Hindi ito ang boses ng isang board member na may kapangyarihan. Ito ang boses ng isang taong natatakot. Amelia, mag-usap tayo. Please, may kailangan kang malaman. Pero hindi sa phone. Isang oras ang lumipas. Nakatayo si Amelia sa isang madilim at halos walang taong parking garage ng isang mall. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Bawat tunog, ang patak ng tubig mula sa isang tubo, ang ugong ng sasakyan sa malayo, ay tila mas malakas sa katahimikan. Maya-maya, isang kotse ang pumasok at huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Lila. Sa ilalim ng iilaw na fluorescent light, mukha siyang kahabag-habag. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mukha ay maputla. Salamat sa pagpunta mo, sabi ni Lila. Bakit Lila? Tanong ni Amelia. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bakit mo ginawa to? Akala ko magkaibigan tayo. At doon na bumuhos ang mga luha ni Lila. Patawarin mo ako, Amelia. Patawad. Hindi ko sinasadya na umabot sa ganito. Anong hindi mo sinasadya? Si Ben. Nilapitan niya ako. Humihikbing kwento ni Lila. Sinabi niya na may problema ang kumpanya, na ikaw, na hindi mo na kayang pamunuan. Ipinangako niya sa akin ang posisyon mo. Ang COO position. Sinabi niya na para din to sa ikabubuti ng kumpanya. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Amelia. At naniwala ka? Nabulag ako, Amelia. Nabulag ako sa pangarap. Patawad. Iyak siya ng iyak. Pero ngayon, natatakot na ako. May gagawin siyang mas masama. Anong gagawin niya? Sa darating na shareholders meeting, sabi ni Lila, pinupunasan ang kanyang mga luha. May ipipresenta siyang isang pekeng kontrata, isang kasunduan na maglilipat ng halos lahat ng voting rights mo sa kanya. Kapag nangyari yon, wala ka ng kontrol sa kumpanya. Wala ng AS Holdings. Mas lalong nanlamig ang pakiramdam ni Amelia. Ang lalim ng kanilang plano ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. May kinuha si Lila mula sa kanyang bag. Isang maliit na digital recorder. Ito, nag-usap kami kanina. Hindi niya alam na ni-record ko. Inabot niya ito kay Amelia. Hindi ko na kaya, Amelia.
Gagamitin ka lang niya, tapos itatapon, tulad ng gagawin niya sa akin. Patawarin mo ako. Kinuha ni Amelia ang recorder. Hindi siya tumingin kay Lila. Ang galit niya ay napalitan ng isang mapait na awa. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang halimaw. Isa lang siyang mahinang babae na nagpadala sa tukso. Isang piyesa sa laro ni Ben. Tumalikod si Amelia para umalis. "Amelia, please," habol ni Lila. "Sabihin mong pinapatawad mo na ako." Huminto si Amelia ngunit hindi lumingon. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng parking garage, binitawan niya ang mga salitang mas masakit pa sa kahit anong sampal. "Sana balang araw, mapatawad mo ang sarili mo, Lila." At naglakad na siya palayo. Iniwan si Lila na umiiyak mag-isa sa dilim. Pagbalik niya sa sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel, agad niyang ibinigay ang recorder. Pinakinggan ito ng abogado. Habang tumatagal, mas lalong kumukunot ang noo nito. Itinuro niya ang isang bahagi ng recording. Sa boses ni Ben, narinig nila, "Huwag kang mag-alala sa Batangas issue. Bago pa ang hearing, aayusin ko na ang problema sa Batangas, once and for all." "He knows," bulong ni Gabriel. Alam niyang may naghahalongkat. Ang kanilang plano na pumasok sa mansyon ay mas naging mapanganib. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng bagong hakbang, biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang kontak mula sa korte. "Yes?" sagot ni Gabriel. Nakikinig siya at unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. "What? Are you sure? Okay. Thank you." Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. "May problema tayo?" sabi niya. "Malaking problema." "Ano yon?" Napaaga ang hearing para sa guardianship. Doña Clarissa pulled all her strings. Gagamitin niya ang media frenzy laban sa'yo. Naramdaman ni Amelia ang panlalamig ng kanyang dugo. "Kailan?" Tinitigan siya ni Gabriel. "Bukas na." Ang maliit na motel room ay naging isang war room. Ang sahig ay natatatakpan ng mga dokumento. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at kakulangan sa tulog. Ang orasan sa pader ay walang awang tumatakbo. Bawat tiktak ay isang paalala ng kanilang nauubos na oras. Bukas na. Ang sini, ang dalawang salitang yon, ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Amelia. Isang gabi. Isang gabi na lang ang meron sila para ihanda ang laban ng kanyang buhay. Sa isang sulok, si Gabriel ay nakatutok sa lumang diary ng ama ni Ben. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Hindi ito basta isang diary. Ito ay isinulat sa isang uri ng code, isang halo ng mga petsa at mga numero. He was hiding something, bulong ni Gabriel, hindi sa kausap, kundi sa sarili. Something big. Habang si Gabriel ay abala sa pag-decode ng nakaraan, si Amelia naman ay nakaharap sa kasalukuyan. Kinuha niya ang photo album na bigay ni Manang Fe. Binuklat niya ito sa paborito niyang pahina, isang litrato ni Ella na nakasakay sa kanyang balikat. Pareho silang tumatawa ng malakas. Ang kanilang buhok ay ginugulo ng hangin. Hinaplos niya ang maliit na mukha sa litrato. Ang dalisay na kaligayahan sa mga mata ng kanyang anak. Dito siya humuhugot ng lakas. Ang lahat ng hiya, lahat ng sakit, lahat ng takot. Nawawala ang mga yon kapag naaalala niya kung para kanino siya lumalaban. Hindi na ito laban para sa pera o sa kumpanya. Hindi na ito laban para sa pangalan o dangal. Ito ay laban ng isang ina para sa kanyang anak. Maya-maya, isang biglang pagtayo mula kay Gabriel ang pumutol sa katahimikan. "I got it," sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong pagkamangha at pagkasindak. The Batangas Incident. Hindi ito aksidente. Tumingin si Amelia sa kanya. It was a cover-up. Pagpapatuloy ni Gabriel. A chemical spill from one of their old factories. Maraming nagkasakit.
Maraming pamilya ang naapektuhan. Binayaran sila ng mga hidalgo para manahimik. Ibinenta ang lupa para matabunan ang ebidensya. At ang nag-asikaso ng lahat ng bayaran, isang batang-batang Ben Hidalgo. Ngayon, naintindihan na ni Amelia ang lahat. Ang takot sa likod ng kayabangan ng mga hidalgo. Ito ang sikretong kayang magpabagsak sa buong imperyo nila. Huminga ng malalim si Amelia. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ngayon, handa na siya. Lumapit si Gabriel sa kanya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Amelia. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng suporta. Matulog ka na, kahit ilang oras lang. Kailangan mo ng lakas para bukas. Tumango si Amelia, ngunit alam niyang hindi siya makakatulog. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang damit na inihanda niya. Isang itim na pantsuit. Simple, matapang, makapangyarihan. Kinuha niya ang plansa ng motel at maingat na pinlansya ang bawat lukot. Hindi ito damit. Ito ang kanyang baluti. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tila isang anunsyo. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na. Nakabihis na sila, handa nang umalis. Ang katahimikan sa kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng buong magdamag. Isang huling sulyap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amelia na pinalayas. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit sa likod ng pagod na yon ay isang determinasyong hindi kayang sirain. Handa na siya. At biglang nagring ang telepono ni Amelia. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niyang kay Manang Fe ito. Hello, Manang? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang kalmadong boses na kanyang inaasahan. Ito ay puno ng takot, puno ng pagkasindak. Ma'am, may problema po. Manang, kumalma po kayo. Ano po iyon? Narinig niya ang malalim na paghinga ng matanda bago nito binitawan ang mga salitang nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ni Amelia. Ma'am, nawawala po si Doña Clarissa. Nawawala? Halos pabulong na tanong ni Amelia. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Paano siyang nawawala? Hindi po namin alam, ma'am. Sabi ni Manang Faye sa kabilang linya, halatang nagpapanik. Hindi po siya bumaba para mag-almusal. Wala po siya sa kwarto niya. Ang sasakyan po niya, wala rin sa garahe. Tumingin si Amelia kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Nawawala si Doña Clarissa. Ang mukha ni Gabriel ay naging isang seryosong maskara. This is a tactic, sabi niya sa mahinang boses pagkatapos ibaba ni Amelia ang tawag. A desperate move para madelay ang hearing, para palabasin na ikaw ang may kinalaman dito. Huwag kang magpapadala. We stick to the plan. Pero paano kung walang paano no kung... Putol ni Gabriel, hinawakan ng kanyang braso para makuha ang kanyang buong atensyon. Ang laban na ito ay para kay Ella. Si Doña Clarissa ay isang distraction lang. Focus, Amelia. Focus. Tumango si Amelia, huminga ng malalim, at isinara ang pinto ng motel room. Pagdating nila sa korte, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa inaasahan niya. Ang bulwagan ay puno ng mga reporter. Ang bawat pag-click ng camera ay parang isang maliit na putok ng baril. Nakita niya si Ben sa kabilang panig. Nakaupo sa tabi ng kanyang abogadong si Attorney De Villa. Ang mukha ni Ben ay isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang asawa at ama. Isang napakagaling na aktor. Nagsimula ang paglilitis ng walang Doña Clarissa. Ang kanyang pagkawala ay binanggit, ngunit ipinagpatuloy ng hukom ang pagdinig. Unang tumayo si Attorney De Villa, ang kanyang boses ay malumanay, mapangumbinsi, at puno ng lason. Your Honor, we are here today for a very painful reason. Ang kliyente ko, si Mr. Benjamin Hidalgo, ay walang ibang hangad kundi ang protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Sa mga nakalipas na buwan, ang asawa niya, si Mrs. Amelia Santos,
ay nagpakita ng mga senyales ng matinding emotional and mental instability, erratic behavior, fits of rage at isang nakakabahalang obsession sa pera. Bawat salita ay isang gawa-gawang punyal. Naramdaman ni Amelia ang paglamig ng kanyang mga kamay. Unang testigo, isang psychologist na may kagalang-galang na pangalan. Based on my limited observation, sabi ng doktor, Mrs. Santos exhibits symptoms consistent with narcissistic personality disorder and borderline emotional instability. Isang kasinungalingan, isang bayarang opinyon, at ang huling testigo para sa panig nila. Ang pinakamasakit sa lahat. The prosecution calls Lila Reyes. Naglalakad si Lila patungo sa witness stand na parang papunta sa kanyang sariling bitayan. Hindi siya makatingin ng diretso kay Amelia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nanunumpa. Miss Reyes, simula ni Atty. De Villa. Bilang matalik na kaibigan at CEO ng AS Holdings, anong masasabi niyo sa naging asal ni Mrs. Santos nitong mga nakaraang buwan? Yumuko si Lila. Si Amelia. Madalas po siyang mag-isa. Magagalitin. Minsan, nakita ko po siyang sinisigawan ang sarili niyang litrato sa opisina. Hindi na napigilan ni Amelia ang sarili. Tumingin siya ng diretso kay Lila. Hindi ito isang tingin ng galit. Hindi ito tingin ng pagkasuklam. Ito ay isang tingin ng basag na pagtitiwala. Isang tingin ng malalim at hindi masukat na pagkadismaya. Nasulyapan ni Lila ang tingin na yon at sa isang iglap, nakita ni Amelia ang pagguho sa mga mata ng kanyang dating kaibigan. Mabilis itong yumuko muli. Hindi na kinaya ang bigat ng kanyang sariling kasinungalingan. Umupo si Ben na may ekspresyong puno ng pekeng kalungkutan na parabang sinasabing, "See? Kahit ang best friend niya, sinasabi ang totoo." Tapos na ang kanilang presentasyon. Ang imahe ni Amelia bilang isang unstable mother ay naipinta na ng perpekto. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang kwarto na ang lahat ng pader ay papalapit sa kanya. Tumingin sa kanya ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na emosyon. Mrs. Santos, do you have anything to say in your defense? Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang buong silid ay naghihintay. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan siya ay matatalo. Ngunit sa tabi niya, dahan-dahang tumayo si Gabriel, kalmado. Walang bakas ng pagkatalo. Your Honor, we do. Isang saglit na katahimikan. Tumingin si Gabriel kay Ben at sa abogado nito na may isang maliit at misteryosong ngiti. We would like to call our first witness. Ben Hidalgo. Isang alon ng bulungan ang umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman. Si Atty. De Villa ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtutol. Objection, Your Honor. This is highly irregular. The witness is the plaintiff himself. Tumingin ang hukom kay Gabriel. Atty. Mercado, what is the meaning of this? Your Honor. Sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado at buo. Ang buong kaso ng panig ng nagsasakdal ay nakasalalay sa kredibilidad ng iisang tao, si Mr. Benjamin Hidalgo. Nais lang po naming subukin ang kredibilidad na yon. Nag-isip ang hukom ng ilang saglit. Objection overruled. The witness will take the stand. Walang nagawa si Ben kundi ang maglakad patungo sa witness stand. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha kanina ay napalitan na ng bahagyang pag-aalala. Nagsimula si Gabriel sa mga simpleng tanong. Mr. Hidalgo, mahal niyo po ba ang inyong anak? Of course. At gagawin niyo po ang lahat para sa kanyang kapakanan? Yes, that's why we're here. Kasama na po ba sa lahat ang maglakbay ng madalas para sa negosyo? Para mabigyan siya ng magandang buhay? Yes, I travel a lot for work. At doon nagsimula ang paghila ni Gabriel sa sinulid. Naglabas siya ng isang tumpok ng dokumento. Mr. Hidalgo, pamilyar po ba kayo sa Hidalgo Foundation for Children? Oo naman, a charity founded by my father.
isang charity na tumutulong sa mga batang may sakit. That's right. Inilapag ni Gabriel ang isang bank statement sa harap ni Ben. Kung ganoon, maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit may 10 malalaking withdrawal mula sa pondo ng mga batang may sakit na may kabuuang halaga na halos 10 milyong piso sa loob ng isang taon? Namutla si Ben. Those are legitimate expenses, donations, projects. Talaga po ba? Inilapag ni Gabriel ang isa pang tumpok ng papeles sa tabi nito. Dahil ang mga petsa ng bawat withdrawal na ito ay eksaktong tumutugma sa mga petsa ng 10 business class round-trip tickets papuntang Australia. Parang bombang sumabog ang revelasyon. Si Attorney De Villa ay muling tumayo. Objection! This is irrelevant! Irrelevant? Tanong ni Gabriel. Pinag-uusapan natin ang karakter ng isang taong humihingi ng sole guardianship. A man who steals from sick children to fund his trips with his mistress. Sustained! Sigaw ng hukom, ngunit hindi na para kay Gabriel, kundi para sa ingay na nagmumula sa mga manonood. Silence in the court! Namuo ang butil-butil na pawis sa noo ni Ben. Tumingin siya kay Attorney De Villa naghahanap ng tulong, ngunit kahit ang kanyang abogado ay hindi na alam ang sasabihin. Wow, wala akong alam dyan! Utal ni Ben. Kung ganoon, baka may alam kayo dito, sabi ni Gabriel at nagbigay ng senyas sa kanyang kasama. Isang speaker ang inilagay sa harap ng mikropono. Your Honor, this is a recording of a conversation between Mr. Hidalgo and Miss Leila Reyes just last night. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ben ang umalingaw-ngaw sa buong korte, malinaw at hindi maikakaila. Narinig ng lahat ang tungkol sa pekeng kontrata. Narinig nila ang plano niyang agawin ng kumpanya at narinig nila ang pinakakriminal na pangungusap. Huwag kang mag-alala sa Batangas issue. Bago pa ang hearing, aayusin ko na ang problema sa Batangas once and for all. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa silid. Si Ben ay napayuko sa witness stand. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Basag na. Wasak na. Ngunit hindi pa tapos si Gabriel. Lumakad siya palapit sa hukom. Your Honor, ang Batangas issue na binanggit ni Mr. Hidalgo ay ang dahilan kung bakit kami narito. Ang dahilan kung bakit nila kailangang sirain si Mrs. Santos dahil may natuklasan siyang sikreto na matagal nang itinatago ng pamilya Hidalgo. Hawak niya ngayon ang isang luma at manipis na diary. Ayon sa diary ng yumaong si Don Ricardo Hidalgo, 15 taon na ang nakalipas, isang chemical spill mula sa kanilang pabrika sa Batangas ang lumason sa isang buong barangay. Maraming pamilya ang nagdusa at para pagtakpan ng lahat, ang buong pamilya Hidalgo sa pangunguna ng isang batang Ben Hidalgo ay binayaran ang mga biktima para sa kanilang pananahimik. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Ang sikreto, ang tunay na kasaysayan ng kayamanan ng mga Hidalgo ay nakalantad na. Ang kanilang pangalan ay hindi na simbolo ng kapangyarihan. Simbolo na ito ng kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak. Kahit ang mga reporter ay nakalimot na magsulat, ang tanging maririnig ay ang basag na paghikbi ni Ben sa witness stand. Tumingin si Amelia sa lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking ama ng kanyang anak. Wala na siyang nakitang galit. Ang nakita niya lang ay isang duwag na lalaking nalunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Itinuktok ng hukom ang kanyang gavel. Order! Order in the court! Ngunit sa sandaling iyon, isang court officer ang mabilis na pumasok at may inabot na isang maliit at nakatuping papel sa hukom. Binasa ito ng hukom. Ang kanyang mukha ay biglang naging mas seryoso. Tumingin siya sa mga tao sa korte at ang kanyang boses ay naging mababa at mabigat. Mayroon akong anunsyo. Lahat ay natahimik. May natagpo ang sasakyan sa paanan ng isang bangin sa Tagaytay. Huminto ang hukom.
tila pinipili ang kanyang susunod na sasabihin. Ang nagmamay-ari ay si Clarissa Hidalgo. Ang balita tungkol kay Doña Clarissa ay parang isang malamig na hangin na umihip sa nag-aapoy na courtroom. Ang tagumpay ay biglang nabahira ng isang madilim na anino. Ang pagbagsak ng imperyo ng mga Hidalgo ay hindi na lang isang legal na laban. Ito ay naging isang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ng hukom na tapos na ang pagdinig. Ang desisyon ay malinaw kahit hindi pa ito opisyal na isinusulat. Panalo si Amelia. Ang kaso para sa guardianship ay ibinasura. Ang mga paratang laban sa kanya ay walang basihan. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Ben mula sa courtroom, hindi na para sa kanyang proteksyon, kundi para sa isang posibleng investigasyon sa mga krimeng isiniwalat. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Sa mga mata ni Ben, wala nang kayabangan. Ang nandoon na lang ay isang blangkong pagkatalo. Pinalibutan ng media si Amelia at Gabriel, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanilang mga tanong. Puno na ito ng paghanga at respeto. Ngunit hindi sumagot si Amelia. Dumiretso lang siya sa kanyang sasakyan. Ang tanging gusto niya ay katahimikan. Kinabukasan, lumabas ang balita. Si Doña Clarissa ay buhay. Isang magsasaka ang nakakita sa sasakyan at nakatawag ng tulong. Siya ay nasa kritikal na kondisyon sa isang pribadong ospital. Ayon sa mga investigador, walang foul play. Bago umalis ng bahay, nalaman daw ni Doña Clarissa na may subwena na para sa kanya kaugnay ng insidente sa Batangas. Ang pagtakas niya ay isang pag-amin ng pagkakasala. Ang pagbulusok ng kanyang sasakyan sa bangin ay isang desperadong pagtatangka na takasan ng isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa kamatayan, ang hiya. Si Ben naman ay nahaharap sa maraming kaso. Estafa, fraud, perjury. Ang kanyang pangalan ay nawasak. Ang kanyang kinabukasan ay isang malaking rehas na bakal. Isang hapon, ilang araw pagkatapos ng hearing, isang tao ang naghihintay kay Amelia sa labas ng kanyang pansamantalang opisina. Si Lila. Amelia, sabi nito sa mahinang boses. Inabot niya ang kanyang company ID. Nag-resign na ako. Alam kong hindi sapat ang sorry, pero patawad. Tinitigan ni Amelia ang babaeng minsan niyang tinuring na kapatid. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang napalitan ng pagod. Umalis ka na, Lila. Yun lang, hindi galit, hindi pagpapatawad, isang pagtatapos. Pero ang pinakamahalagang tagumpay ay naghihintay sa kanya sa isang lugar na mas mahalaga pa sa korte o sa opisina, sa isang playground, sa isang tahimik na parke. Nakatayo si Ella sa tabi ng slide. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya si Amelia na naglalakad palapit, ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Mommy!" Tumakbo ang bata. Isang maliit na figura na tumatakbo patungo sa kanyang mundo. Lumuhod si Amelia at sinalubong ang kanyang anak. Ang impact ng maliit na katawan ni Ella sa kanyang mga braso ay ang pinakamatamis na pakiramdam sa mundo. "Mommy, you came back!" Humihikbing sabi ni Ella. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa leeg ni Amelia. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Of course, baby. Hindi na ulit aalis si Mommy. Promise?" Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng buhok ng kanyang anak. Naramdaman niya ang init ng maliliit nitong mga braso na nakapulupot sa kanyang leeg. At doon, sa gitna ng isang simpleng playground, sa ilalim ng sikat ng araw, umiyak si Amelia Santos. Hindi luha ng sakit, hindi luha ng galit. Ito ay luha ng paglaya, luha ng isang inang muling nayakap ang kanyang nawawalang puso. Ang digmaan ay tapos na. Ang panalo ay may kasamang pait at mga sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit habang yakap niya ang kanyang anak, alam ni Amelia na ang lahat ng yon ay may halaga. Pagkaraan ng ilang buwan,
Habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang kumpanya at ng kanyang bagong buhay, isang liham ang dumating para sa kanya. Galing ito sa ospital kung saan nagpapagaling si Doña Clarissa. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang liham mula sa ospital ay manipis. Ngunit ang bigat nito ay parang isang bato. Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang binubuksan niya ang sobre. Hindi ito sulat mula sa abogado. Ito ay personal. Ang sulat ay galing mismo kay Doña Clarissa. Sinulat gamit ang nanginginig na sulat kamay. Amelia, hindi ako humihingi ng tawad. Ang isang hidalgo ay hindi humihingi ng tawad. Pero kinikilala ko ang lakas mo. Ang tanging akala ko ay hangin lang ay bumagsak sa akin. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang underrate ka. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng pangalan, walang silbi kung wala ka ng mukhang maihaharap. Ipinagtanggol mo ang anak mo, isang bagay na hindi nagawa ni Ben. Siguro, sa huli, mas hidalgo ka pa sa amin. Huwag kang lilingon pabalik. Ang nakaraan ay patay na. It's time for you to build your own kingdom. Ngayon, sa sarili mong pangalan. CH. Pagkatapos basahin, dahan-dahang tinupi ni Amelia ang liham. Hindi ito isang paghingi ng tawad, tulad ng inaasahan. Ngunit ito ay isang pagkilala na nagmula sa kanyang pinakamatinding kaaway. Wala na siyang naramdamang galit. Isang malalim na paghinga lang. Kumuha siya ng posporo, sinindihan ang gilid ng liham at hinayaan itong magliyab sa ashtray. Ang abo ay dahan-dahang lumipad, simbolo ng isang pahina sa kanyang buhay na sa wakas ay isinara na. Lumipas ang mga buwan. Ang AS Holdings ay hindi lang nakabangon. Lumago ito. Ginawa ni Amelia ang kumpanya na mas matatag, mas etikal, at may mas malinaw na misyon. Si Lila ay nagtangkang humingi ng trabaho, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Amelia. Hindi na nila mabubuo ang basag na salamin. Isang hapon, nakaupo si Amelia sa kanyang malaking opisina. Ang view ng Makati skyline ay malinaw at ang araw ay papalubog. Ang kanyang telepono ay tumunog. Busy ba ang CEO? Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Si Gabriel. Para sa'yo hindi, sabi ni Amelia, ngumiti. Nasa ibaba ako. Dinner? Hindi na tulad ng dati. Ang relasyon nila ni Gabriel ay lumago. Hindi sa pag-ibig na nagmamadali, kundi sa isang matibay na pundasyon ng respeto, pagtitiwala at pagkakaibigan. Siya ang kanyang anchor, ang kanyang confidant. Isang tahimik na presensya na laging nandyan. Pagkatapos ng dinner, dinala ni Gabriel si Amelia at Ella sa isang rooftop park. Naglalaro si Ella sa swing, ang kanyang tawa ay isang musika sa hangin. Tinitignan sila ni Amelia, ang kanyang puso ay puno. You deserve to be happy, Amelia, sabi ni Gabriel, nakatayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay halos nagkakadikit. Napatingin si Amelia kay Gabriel. Ang mga bakas ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan na ng kapayapaan. I know, sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay at malaya. And I finally am. Ngayon, hindi na niya kailangan ang pangalan ng Hidalgo para maging Amelia Santos. Siya na si Amelia Santos, isang babaeng bumangon mula sa abo na nakahanap ng lakas sa kanyang mga sugat at nagtayo ng kanyang sariling kaharian. Isang kaharian na hindi binubuo ng pera o kapangyarihan, kundi ng integridad, pagmamahal, at kapayapaan ng loob. Nang bumaba na ang araw at nagningning ang mga ilaw ng syudad, hinawakan ni Amelia ang kamay ni Ella. Magkasama silang naglakad, patungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa kanilang harapan, isang simbolo ng bagong simula, isang bagong buhay. Isang taon na ang lumipas. Ang sariwang hangin sa umaga ng Tagaytay ay dumadampi sa mukha ni Amelia
habang nakatayo siya sa isang lugar na tahimik kung saan matatanaw ang malawak na Taal Lake. Sa kanyang kamay ay isang puting bulaklak, simple ngunit elegant. Nandito siya hindi para magluksa, kundi para magpaalam. Dahan-dahan niyang inilapag ang bulaklak sa harap ng isang lapida. Ito ang puntod ni Don Ricardo Hidalgo, ang ama ni Ben, ang taong minsan ay nagpakita sa kanya ng kabaitan at nagturo sa kanya tungkol sa tunay na kasaysayan ng kanilang pamilya. Hindi niya kayang gawin ito para kay Doña Clarissa na hanggang ngayon ay nasa isang rehab facility malayo sa mata ng publiko. Nahihirapan pa ring tanggapin ang pagbagsak ng kanyang pangalan. At hindi rin para kay Ben, na kasalukuyang nasa kulungan, nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Para kay Don Ricardo, isang taong naging biktima rin ng sarili niyang mga sikreto. Kumpara sa dati, ngayon ay wala nang galit si Amelia. Ang puot ay unti-unting lumisan, napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. Para makalaya siya. Pinatawad na kita. Bulong niya sa hangin, hindi sa lapida, kundi sa lahat ng multo ng nakaraan. Pinatawad ko na ang lahat. At sa wakas, pinatawad ko na rin ang sarili ko. Ang AS Holdings ay lumago at naging isang conglomerate, hindi lang sa kita, kundi pati na rin sa puso. Itinatag ni Amelia ang isang foundation na tinawag niyang Lakasan ng Loob Foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga ina at kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso, legal man o emosyonal. Gumagamit siya ng sarili niyang karanasan para maging inspirasyon at gabay sa iba. Si Ella ngayon ay mas lumaki na at mas masaya. May bago itong paaralan, mga bagong kaibigan, at isang mommy na hindi na kailangan pang lumaban para sa kanya. Nakakita na siya ng kapayapaan sa kanyang ngiti. Si Gabriel naman ay nanatiling matalik na kaibigan at kasama sa trabaho. Ang kanilang relasyon ay lumalim, puno ng paggalang at unawa. Hindi ito romantic na pag-ibig sa tradisyonal na kahulugan, ngunit ito ay isang pag-ibig na mas matatag, mas totoo. Isang pag-ibig na nabuo sa mga laban at tagumpay, isang pag-ibig na nagpapatunay na ang isang pamilya ay hindi lang nabubuo ng dugo, kundi ng mga pusong nagkakaisa. Ang buhay ni Amelia Santos ay isang patunay na ang sakit ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas malakas. Ang sakripisyo ay nagbunga ng lakas. Ang pagkawala ay nagturo ng kahulugan ng tunay na pagmamahal. At ang paghahanap ng kapatawaran ay ang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo, ang kalayaan. Sa pagtalikod ni Amelia mula sa puntod, nakangiti siya. Hindi siya nag-iisa. Ang kanyang puso ay buo. At ang tunay na tinig ng pag-ibig ay nasa kanya na ngayon.